Hello sa lahat. Tanungin lang po kita, isa ka bang OFW na kagaya ko? At ilang years ka na dito sa ibang bansa nagtatrabaho? Pag alis mo sa Pilipinas, maliit pa lang yung mga anak mo. Pero ngayon, matanda na sila. Minsan nga yung iba, pag uwi mo sa Pilipinas, may mga anak na sila. At pag uwi mo sa Pilipinas, may apo ka na, di ba? Bakit naman pinayagan natin na ilang years tayo dito? At bakit pinayagan naman natin na dito tayo tumanda sa ibang bansa na hindi natin kasama ang ating pamilya? Ilang Pasko na yung nakalipas, hindi mo pa nakasama ang iyong mga pamilya sa Pilipinas? Bakit? Hindi mo ba sila na-miss? Hindi ba na-miss natin lahat ang ating pamilya sa Pilipinas? Tanungin lang kita, bakit nakaabot tayong lahat dito na ilang years? Nakaabot tayo 10 years? 20 years? 5 years? Bakit? Hindi ba ngayon sa social media marami na yung lumalabas, yung nagsishare about sa opportunity? Kung ikaw naniwala, yan ang karamihan ngayon. Marami na ngayon nagsishare about sa opportunity sa social media. Ang social media, pwede natin gamitin yon na pagkakitaan. Kung ikaw naniwala sa tao na nagsishare ng opportunity, nagsishare sa inyo. Kung ikaw, isang tao na kagaya ko, isang OFW, dito sa ibang bansa. Manog 2 years na ako dito sa Saudi Arabia. At manog 2 years naman ako sa company, sa Empowered Consumerism. At maganda po yung company na pinasukan ko. 100% legit po siya. So kung ikaw naghanap ka ng opportunity na pwedeng pagkakitaan, gawin mo na ito. Kasi ang sasabi ko lang sa ating lahat, ang ating trabaho dito hindi mabilis. At ang ating trabaho dito, pagod, puyat, stress. Pero pagdating sa sahudan, walang matira sa atin pagdating sa sahod. 'Di ba? Lahat pinapadala sa Pilipinas. Ano na lang tayo? Pag lahat pinapadala natin sa Pilipinas, 'di ba? Wala na tayong matira. Marami pang gastusin sa atin sa Pilipinas. Sa pang-aral pa lang ng mga anak mo. Sa pagkain nila. Or may mga kapatid ka pa, 'di ba? O may sa bahay ka pang gastusan. Lahat nakaasa sa'yo. Lahat nakaasa sa atin, 'di ba? Sana man lang, ang sasabi ko sa ating lahat, kung may opportunity na dumating sa atin, bigyan natin ng chance. Sarili naman natin yung unahin natin. At hindi lang ito sa sarili natin. Para ito sa mga anak natin. Para ito sa ating mga pamilya. Hindi lang para sa ating sarili. Para din sa kanila ang ginagawa natin na opportunity. Kaya kung ikaw, isang OFW na kagaya ko, gawin mo na ito. Kasi ako, manog 2 years na ako dito na OFW sa Saudi Arabia. At manog 2 years naman ako sa company na Empowered Consumerism. At manog pa uwi na ako sa Pilipinas. Inaamin ko, ako wala akong ipon dito. Manog 2 years ako wala akong ipon dito. Pero kahit konti, mayroon akong ipon sa Pilipinas, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam ng ganyan. Dito, sa ibang bansa wala tayong ipon, pero pagdating sa Pilipinas, may ipon tayo. Kaya kung ikaw, may pangarap ka sa buhay mo, at kaya kung ikaw gusto mo tulungan yung sarili mo, sikapin mo na. Kasi walang makatulong sa'yo kung hindi ang sarili mo, kung hindi ikaw. Huwag ka naman naniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi yung ibang tao, puro lang sila chat-chat yan, puro lang sila dada, wala namang katotohanan. Masabi sila na hindi naman totoo yan, hindi naman legit. Bakit? Sinubukan ba nila? Bakit? Alam ba nila yon? O,
'Di ba hindi nila alam. Ayan nga yung aralan natin. Kasi tayo OFW, hindi habang buhay nandito tayo sa ibang bansa. At tayong OFW, hindi masarap ang buhay dito. Sino ba ang nagsabi na masarap ang buhay dito? Magtaas ng kamay kung masarap ang buhay dito sa ibang bansa. Utos doon, utos dito. Hindi ka pa tapos dito ng trabaho, utos naman doon, 'di ba? At dito, sa ibang bansa ang ating trabaho at ang ating buhay ang nakataya dito sa trabaho natin sa ibang bansa. Hindi ba pala minsan, at hindi lang minsan ha, palagi ha, marami na ang mga kababayan natin na nakauwi sa Pilipinas wala ng buhay, di ba? O, bakit pinayagan nila yon? Kung may opportunity na dumating sa atin, pag isang years pa lang natin dito, pag 2 years pa lang natin dito, pag may nalalaman na tayo na opportunity na dumating sa atin, gawin na natin. Kasi ang ating buhay, hindi natin malalaman dito. Oo, tama tayong lahat. Ang ating buhay, hindi panghabang buhay dito sa mundo. Kasi pinahiram lang ito ni God sa atin. Pero ito, gawin naman natin ang ating buhay dito sa ibang bansa katulad ng isang sundalo. Patay man tayo o buhay, kailangan tanggapin na tayo ng ating pamilya sa Pilipinas. Maraming kababayan natin nag-uwi sa Pilipinas wala ng buhay. Kasi pinayagan nila, nakaabot sila na ilang years dito sa ibang bansa. At namatay sila dito kung ano ang nangyari sa kanila. Bakit tayo papayagan natin yan? Kung may opportunity na dumating sa atin, 2 years pa lang tayo dito, 3 years pa lang tayo dito, gawin na natin ang opportunity na yon. Hindi natin payagan na habang buhay na mawala tayo dito sa mundo. Hindi habang buhay nandito tayo sa ibang bansa. Diba? Paano na lang ang ating pamilya pag wala tayo? Paano na lang ang ating mga anak pag wala na tayo? Ang ating mga kababayan na wala ng buhay dito sa ibang bansa. Paano na lang yung mga anak nila? Kasi marami yung tao nang nagsishare ng opportunity sa atin. Pero hindi tayo nakikinig. Sino pinanawalaan natin? Yung ibang tao, yung chismis, yung dada ng ibang tao sa atin. Ayan yung pinakinggan natin. Ayan, pinapasok natin sa utak natin. Hindi natin pinakinggan ang ating sarili. Hindi natin inuna ang ating mga pangarap. Hindi natin inalala ang ating pamilya sa Pilipinas. Inuuna natin ang ating trabaho. Oo, tama tayo ang ating trabaho. Ayan, ang makatulong sa kanila. Pero, pag may opportunity na dumating sa atin, kaya gawin na natin. Kasi yung ating buhay dito sa ibang bansa, parang isang sundalo tayo. Ngayon, maraming kababayan natin na nawalan ng buhay. Bakit pinayagan nila? Bakit nakaabot sila ng ilang years dito? At bakit pinayagan nila na nawalan sila ng buhay? O, di ba? Pang mga opportunity dumating sa atin, gawin natin. O, example, pag nakaabot tayo na 2 years or 3 years, pag may opportunity na dumating sa atin, 1 year pa lang tayo dito, itatry mo na. Subukan mo na. Bakit nagsabi ka na hindi mo alam kung 100% na totoo yan? Hindi mo nga alam. Paano mo malalaman pag hindi mo masubukan, di ba? Example katulad sa atin dito sa ibang bansa, hindi natin malalaman kung maganda bang yung pupuntahan natin dito o hindi, di ba? Ayan, example yun, di ba? Tayong OFW, hindi natin payagan kasi marami ng kababayan natin dito na wala ng buhay sa ibang bansa. Kaya kung ikaw, gawin mo itong opportunity para to sa ating lahat. Kasi isa akong OFW katulad na ninyong lahat. Manong 2 years ako dito. Pagdating ko dito, may isang tao na nag-share sa akin ng isang opportunity. Pumasok ako sa company at ngayon manong 2 years na rin ako. Thank you po sa tao, sa aking mentor GM. Thank you so much.